Kahapon, mga kutsero, pinag-usapan natin yung pagbirit. Yung pagbirit ni Attorney Harry Roque tungkol sa secret deal ni Digong at ng Chinese Communist Party. Ngayon, mga kutsero, hindi lang niya pinanindigan yung kanyang birit. Oo. Ipinaglalaban pa niya. Ayan ang habang sinasabi natin. Hindi ko alam kung kasama to sa strategy nila. baka kasama na to sa strategy nila, guys, na siraan ang kanilang mga sarili. Or baka ginagamitan tayo ng art of war. Oo, parang kumbaga, pakita nyo kunyari mahina kayo, pero sa totoong buhay malakas talaga kayo. Parang ganon. Nasa art of war yun ni Sansu. So, regardless, mga kutsero, ito kasi yung kanyang sinabi kahapon. Balikan natin yung konting history. Ayan. Sabi kasi kahapon ni Attorney Harry Roque, si ex-President Duterte daw ay nagkaroon ng deal para tungkol sa West Philippine Sea. Na ikinatuwa ko to personally kasi na-vindicate ako eh. At the current status of our political discourse, 75% ng mga Pilipino gustong ipaglaban ang West Philippine Sea. Hanggang patayan, guys. 75% ng mga Pilipino ang nagsabi niyan. Tapos, not only that, 80% ng mga Filipinos ang nagsasabi na mas pabor sila na maging kapartner ng Pilipinas ang Amerika kaysa China. So, kung titignan niyo yung mga numero na yon, mga kutsero, medyo hihinay-hinay ka sa China narrative. Medyo hihinay-hinay ka. But they're not. Hindi sila tumitigil. And, alam nyo, mga kutsero, naalala ko recently sa isang live stream ni Attorney Harry Roque. Sinabi niya na pupunta siya ng China, siya pala, para makipag-usap sa Chinese Communist Party tungkol sa kung paano daw mapapababa ang tensyon sa West Philippine Sea. Which for me was, how? Bakit ka pupunta ng China? Bakit ikaw? Yun yung una pumasok sa isip ko. Bakit ikaw? Kasi kung ikaw, hindi ka naman appointed. Diba? Hindi ka appointed. Hindi ka elected. Hindi ka naman Duterte na may political clout. Diba? So, hindi ko naiintindihan kung bakit. Okay. Pero pinaninindigan niya to. Yan, ex-President Duterte. China had deal to keep West Philippine Sea status quo. Oo, sabi yan ni Attorney Harry Roque. Panoorin natin yung balita. Ayan, ito yung balita kanina. Shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Ayan. So, kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Okay? At lagay nyo ba ang account details nyo? Lagay nyo yung bukas kayo kawa pala kayo ng account, tapos lagay nyo ba ang account details nyo? At pwede na kayo magpadala ng wala pong remittance fees sa Pilipinas gamit ang GCash, mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko rin sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Ano rin natin? Walang dapat gawing repair sa Sierra Madre. Base sa kasunduan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping na kinumpirma ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Git ng National Security Council kung totoo man, labag ang kasunduan sa ating soberanya. Nakatutok si JP Soriano. Ang marahas na pang-water cannon na ito ng China sa resupply ship ng Pilipinas patungo sa Yuminsyon. Iisa lang daw ang mitya ayon sa dating tagapagsalita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Attorney Harry Roque, nagkaroon daw kasi noon ng anyay gentleman's agreement o kasunduan sa pagitan nina Duterte at Chinese President Xi Jinping. Nabuo raw ang kasunduang ito pag-upo pa lang sa pwesto ni Duterte noong 2016 upang mapabuti ang anyay hindi magandang relasyon ng China at Pilipinas. Nagkaroon kasi ng gentleman's agreement. No? Yun.
Oh. Ito ay oral sa panahon ni Presidente Duterte. Oral. Oral daw guys, oral. Huwag niyo kalimutan, oral daw Walang papeles, walang walang pirmahang naganap, walang isinulat. Oo. Boss, lang to? Tawag dito? Oral. Laway lang puhunan, guys. Na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala rin gagawing hakbang ang Pilipinas. Pwede naman sabihin verbal, di ba? Pwede naman sabihin verbal. Bakit sinabi oral? Dentista lang. Anyway, tara. Na ang parehong panig, ang China at Pilipina, ay rerespetuhin ang status quo. Ibig sabihin, wala rin gagawing hakbang ang Pilipinas na i-repair yung Ayungin Shoal, yung Sierra Madre. At ang sabi ng mga Chino, kaya nila winaterkanon kasi taliwas yun sa kasunduan ng status quo. Dahil ang status quo, hindi dapat magpapadala ng mga materyales for repair nung Sierra Madre. Ganito rin ang sinabi ng isang mataas na opisyal ng China na nakausap ng GMA Integrated News. Tumanggi siyang mapangalanan pero anya, kasama sa kasunduan ni Duterte at Xi na isang barko lang ang pwedeng pumasok sa Ayungin Shoal para magdala ng pagkain at tubig sa mga Pilipinong sundalong nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Wala rin daw dapat kasamang mga journalist. Sa mga rotation and resupply o RORE mission, walang kinumpirma ang kasalukuyang administrasyon kung... Really? So hindi lang pala to tungkol sa sa BRP Sierra Madre. Hindi lang pala yun. Meron pa palang mga factors na, well, alam na natin yung sa yung hindi i-repair, alam na natin yung hindi na isang ship lang or isang bangka lang ang pupunta. Pero yung pati yung hindi pagsama ng mga journalist, meron pa palang ganun? Meron pa palang ganun? Ano pang mga pinag-usapan nyo? Ba't hindi magsalita ngayon yung mga taong involved dyan? Kasi alam nyong tatamaan kayo sa 2025. Kaya ayaw nyo makipagsalitaan lahat. Tatamaan kayo sa 2025 Magsalitaan kayo nung panahon ni Digong, tapang-tapang nyo Ngayon, duduwag-duwag kayo. Yan ang problema sa inyo. Pag hindi kayo nakapoder, hindi kayo nagsasalita. Diba? Magsipagsalitaan kayo ngayon. Buti pa nga si Attorney Harry Roque Kung ikukumpara sa inyong lahat, buti pa si Attorney Harry Roque nagsasalita Binabash nga lang din siya, pero at least siya nagsasalita. Mukhang wala na yata siyang ambisyon tumakbo pa sa 2025. So okay lang sa kanya yan. He can manage the risk. He can manage it. Siguro. Di ba? But anyway, tuloy natin. Nagdadala ba ng construction material sa BRP Sierra Madre? Sabi ng National Security Council, hindi nila alam ang tungkol sa gentleman's agreement sa pagitan ng China at Pilipinas na sinabi ni Roque, dapat daw siya ang magpaliwanag sa statement na ito dahil kung totoo man, ito raw ay lumalabag sa ating soberanya. Yun, patay. Kung meron man daw kasunduan, binabawi na ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ang paulit-ulit na sinasabi na pangako di umano ng Pilipinas at China ay walang silbi dahil wala itong legal na basehan. Hiningan namin ng reaksyon ang Department of Foreign Affairs pero wala pa silang tugon sa ngayon. Nauna naman nilang sinabi na may mga isinumiteng proposal ang China sa Pilipinas kamakailan kaugnay sa pagsasagawa ng mga RORE mission patungong BRP Sierra Madre. Hindi ito idinetalye ng DFA pero tinanggihan daw nila ito dahil labag sa interes ng Pilipinas. Para sa GMA... Yun. Labag daw sa interest. Kasi totoo naman, it's contrary to the interest of the Philippines. Kaya nga mga kotsero, magtataka ka bakit pumayag si Xi Digong dito. Akala ko ba mahal niya ang bansa? Ang lagi nilang excuse, ang catch-all excuse nila mga kotsero ay pinili lang naman ni Tatay Digong na hindi tayo makipaglaban sa gera. Pinili lang naman niyang maging payapa ang Pilipinas at hindi tayo i-missile. Oo. Hindi tayo bombahin ng China kasi isang bomba lang nila, patay na ang buong Pilipinas, etc. etc. Sabi na nila yan. Oo. 6 na taon na yan sinasabi sa atin 6 na taon na yan
Pero nakakatawa lang din naman, sinasabi yan ni China kay Taiwan, pero hanggang ngayon hindi naman nilulusob ng China ang Taiwan. Nalusob na ba ang Taiwan? As far as you know, nalusob na ba? Mas maliit sa Pilipinas 'yon. Almost every month or every week magsasalita ang China na wag niyong papakialaman ng Taiwan, ang makikialam sa Taiwan, bobombahin namin, papatayin namin, ganyan. Kung hindi niyo isusuko ang Taiwan, papasukin namin kayo sa marahas na paraan. Yan ang sinabi ng China sa Taiwan. Nangyari na ba? Baka iniintay pa nila yung 2025. Diba yun yung prediction ng ibang international relations expert sa 2025 daw. 2025 daw guys Oo. Alam nyo mga kotsero, intayin lang natin kasi may mga signs naman yan kung sakaling susugod na ang China sa Pilipinas. May mga signs yan. Ang unang-una natin titignan kung aalis ba si Digong ng Pilipinas. Pupunta siya ng China. Pag siya umalis at nagpunta siya ng China, ayun na yun. Yun na yung sign. Oo, kasi kailangan niyang isave ang kanyang sarili. Or kapag umalis ang pamilyang Duterte at pumunta ng China, ayun, yun na yun. That's the sign. Yun ang kailangan yung bantayan. Kasi kung ganun ang sistema, alam na natin. Yun na yun. But let's see. Di ba? Wala naman tayong iba pang mga sintomas na pwede makita Siguro, kapag nandyan na siguro sila sa beach ng Palawan, no? Di ba? Pag nandyan na yung mga PLA, no? People's Liberation Army. Oo, pag nandyan na yung PLA sa beach ng Zambales, sa beach ng Palawan, that's a very obvious sign that we are being invaded already. Oo. So there. Let's see. Let's see kung anong totoong mangyayari. Pero balikan natin yung kwentuhan kahapon. Doon tungkol dyan sa secret deal. Kasi sa sobrang kadaldala ni Attorney Harry Roque, kung ano-anong impormasyon ang lumalabas. Sir, ituloy mo lang. Huwag ka pong titigil. Ngayon pa ba? Balikan natin yung kwento kung ano yung tungkol dyan. Yung mga detalye tungkol dyan sa secret deal. Hindi po siya secret deal. Hindi para secret Yan po deal. ay talagang sinapubliko naman po ni dating Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Okay. Ang kasunduan nila, status quo. Walang gagalaw, walang maggagawa ng kahit anong improvements, at walang magiging problema. So pagdating po sa ayungin, ang usapan talaga dahil dito sa status quo agreement ng Pilipinas at ng China sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, tubig at pagkailangan dadalhin doon sa Sierra Madre. No? Pero ang reklamo ng mga China ngayon ay taliwas doon sa naging kasunduan nung nakaraan ay nagdadala sila ng mga repair equipment, no, para nga ayusin yung Sierra Madre. Kaya ganyan ang naging reaksyon ng China. Sige. Siguro pagkakamali ng China, ang China kasi hindi pumapasok sa kasunduan sa mga personalidad. Akala nilang pinapasok sa kasunduan sa panig ng mga gobyerno, no. So hindi naman ata sumang-ayon ang Presidente BBM dito sa ganitong usapin. Ang akala lang nila dahil kasunduan niya ng na-reach sa pinakamataas na level ng Presidente at ng Secretary of Foreign Affairs, binding on the Philippines. Siguro nagkamali sila na hindi naman pumapayag na ganun ang maging pulisiya ni PBBM. No? Pero sa tingin ko, ang realidad, kung talagang patuloy na magpapadala tayo ng mga construction materials at repair materials dyan sa BRP Sierra Madre, ganyan ang magiging reaksyon ng China at baka lalo pang maging agresibo. Okay. Sige. Let us break this down. Una niyang binanggit yung tungkol diyan kay Cayetano. Na mas nabanggit ko kahapon, wala namang press con na naganap tungkol diyan. Maski noong 2016, 2018, 2019, 2020, 2021. Kinalkal ko talaga ang internet, mga kotsero. Wala ho kayong makikita na specific event kung saan nagsalita si Alan Peter Cayetano na meron ng agreement sa gitna ng Pilipinas at China. That was signed or whatever. Walang ganun. Walang treaty, walang bilateral agreement, nothing.
So, kasi mga kotsero, kaya po importante nating malaman yun. Kung nagkaroon ng official signing of a document or bilateral agreement. Kasi kapag ganun nangyari, we are bound by the provisions of the bilateral agreement. Parang kontrata yan eh. Parang kontrata yan. So we are bound by the provisions of the bilateral agreement. Which, at the same time, kapag meron tayong hindi sununod, we are liable for penalties. Ang problema, wala kasing ganun. Sabi nga nila, gentleman's agreement lang. Ba't kaya umabot sa punto ng gentleman's agreement lang? May mga nakalkal pa akong konti pang impormasyon tungkol dyan. Kahapon, may nabanggit na tayo tungkol dun sa isang pagpupulong kung saan nagsalita si Alan Peter Cayetano ng mga red lines daw ng Pilipinas at ng China. Kaso it's very vague eh. Hindi naman sinabi na there's an agreement about it. Parang nag-usap lang, etc., etc. But I was able to pick up more bits and pieces tungkol dyan dito sa agreement na to, which is again unofficial kasi it's a gentleman's agreement, but official in a sense na dahil presidente ang pumasok, official siya. So, tingnan natin. Ito kasi mga unang-unang mga articles. Nagpunta si Cayetano at si Togade sa China noong 2016. 2016 na yan. Ang nagsabi niyan ay si Philip Goldberg, dating ambassador ng Pilipinas sa Amerika. Ang sabi niya sa Head Start, in an interview with Karen Davila on ANC's Head Start, Goldberg said Senator Alan Peter Cayetano and Transportation Secretary Arthur Togade made an unpublicized trip to China in June but did not elaborate. June 2016. Ibig sabihin, hindi pa nakakaupo nun si Digong. Hindi pa po siya nakakaupo. Hindi pa po siya nakakaupo, naikipag-usap na si Digong sa China through Alan Peter Cayetano. A few months, a year later, or more or less a year later. Philippines says China wanted non-legally binding South China Sea Code. Ibig sabihin, ang gusto nitong China, so nag-uusap na pala sila 2016 pa lang. Okay. A year later, may lumabas na ganitong statement na ang sabi daw ng Pilipinas, si China daw gusto niya ng isang non-binding South China Sea Code. Ibig sabihin, ay verbal lang, ayaw namin na nakapapeles. Usap na lang tayo, usapang laway. Usapang laway na lang. Oo. Tapos, wag na tayo magpapel kasi hassle pa yan eh. You have to deal with the bureaucratic mess, etc. Kapag yan na isang treaty, you have to ratify it pa sa inyong Congress. Kapag yan ay treaty, kapag bilateral agreement naman, you have to get the secretaries involved, etc. So, and you have to make it public, etc. So, wag na natin dahanin sa ganun. Ganito na lang, non-legally binding South China Sea Code. Yan. Nanggaling yan kay Alan Peter Cayetano. Saan yan nanggaling? Sabi ni Alan Peter Cayetano said some countries wanted the South China Sea Code to be legally binding. And China preferred the less forceful binding, quote-unquote. He said all parties realized it was better to drop all mention of it from the framework and move forward. Yan daw ay naganap sa isang meeting ng ASEAN-China meeting. So, ayaw nila ng legally binding na agreement. Everyone is more open to negotiations, sabi daw ni Cayetano. At first, words about non-being legally binding, China dropped, just said, okay, approve the framework and go to the COC. Okay. So, parang si China pala ang doon, no? Siya pala yung consideration sa lahat ng usapan. Papayag ba si China? Parang hindi eh. Baguhin uli natin. Ganun. Parang hindi papayag si China eh. O dito ba sa ganitong framework, papayag ba si China? Oh, sige papayag yan. Okay, propose natin.
Sabi naman ni China, "Oh, go. Sige, go na yan. Okay na yan." Presidente ka ng ASEAN. Sabi pa, Australia, Japan, and United States on Monday urged ASEAN and China to ensure the code is legally binding, meaningful, effective, and consistent with international law. Yun. So from 2016 pa lang pala, kakampi na natin tong si Australia, Japan, at US. Mag-uusap tayo, gagawa tayo ng probisyon. Ngayon, anytime, pwede ko siyang balikwasin. Pwede kong itapon. Anytime. Wala siyang halaga. Ito yung sinasabi, ito yung dapat na sinasabi ni Xi Digong na just a scrap of paper na para sa basurahan lang. Ito yun, mga gentleman's agreement. Ganito yun. Walang kwenta to. Kaya nga nung nagkaroon ng yung kanilang non-legally binding na gentleman's agreement, anong ginawa ni China? Kasama doon, 'di ba? Ang usapan is to maintain the status quo. Ano yung status quo? Kung ano yung present niya, wala nang babaguhin diyan. Kung ano yung present. Nung kailan nagkaroon nitong agreement na to? Let's assume it's sometime in 2017, 2018. Let's assume. Kasi malabo nga eh. O to, 2017, wala pang Oh, ayan. Sabi na, nag-agree na raw. Ang Pilipinas. 2017 pa. Paano nalaman? Paano nabisto? Mga kotsero, hindi ho ito in-announce ni Alan Peter Cayetano. Paano nabisto itong agreement na to? Dahil sa isang hearing kasama si Delpin Lorenzana. Anong sinabi? Lorenzana told a congressional hearing that the Philippines and China had reached, sabihin tapos na, napag-usapan na, a modus vivendi or a way to get along in the South China Sea that prohibits new occupation of islands. There is a status quo now that is happening in the South China Sea brokered by Secretary of Foreign Affairs, si Alan Peter Cayetano. According to him, Secretary Alan Peter Cayetano, the Chinese will not occupy new features in the South China Sea, nor they are going to build structures in Scarborough Shoal. Oh. Ayan pala yung katotohanan. Hindi nila in-announce, nabisto lang. Sa mga hearing. Ngayon, mga kotsero, nagsalita na ang National Security Council. Ito pala, nagsalita pa pala si Cayetano. Wala namang secret meeting na naganap. Walang secret meeting. Ayan, nagpunta nga kayo ng China in secret. Ayan, oh. Mga sinungaling talaga yung cabinet ni Anyway. Ito na nga, nagsalita na yung National Security Council. Yan gentleman's agreement na yan is a violation ng ating soberenya. Meaning, itong mga tao na involved dito sa gentleman's agreement na to, whether it is a secret or not, has violated our Constitution. Senator Amy, baka gusto mo na magpa-Senate inquiry dito. Baka naman. Since ikaw ang nasa Committee on Foreign Affairs ng Senado, baka naman pwede ka na magkaroon ng initiative na ikaw na mismo ang magsabi, huy, tara mag-hearing tayo. Hearing tayo tungkol dyan. Alamin natin kung anong totoong kwento dyan. Kaso super ate ka ng pangalawang pangulo, so malamang hindi mo gagawin yan. Pare-pareho kayo. Pare-pareho kayo ng inaaway mo. Wala kang pinagkaiba kay Martin Romualdez. Isa lang kayo ng hibla.
Pareho kayong trapo. Anyway. Bis itong mga to. Panoorin natin yung interview kay Jonathan Malaya. Ayan, nagsalita siya tungkol diyan kanina. Former presidential spokesperson Harry Roque told several reporters or media outlets that China used their water cannons against the Philippines because of Manila's failure to honor a gentleman's agreement made during the Duterte administration. Your thoughts on that statement? Well, on the first place, we are surprised by the statement by Secretary Harry Roque because it was made clear, I think around a year ago by Executive Secretary Major Dea that there was no such agreement done between the former administration or previous administration and the Chinese government. So wait lang. Let me clarify that yung sinabi ni ASEC Jonathan Adir pala si Adir. Si Adir Jonathan Malaya. Yung tungkol doon sa sinabi ni Salvador Medialdea, Attorney Medialdea. Hindi yun tungkol sa hindi yun tungkol doon sa gentleman's agreement. Tungkol yun sa towing ng BRP Sierra Madre. It has nothing to do with itong gentleman's agreement tungkol sa BRP Sierra Madre na isa lang ang pwedeng pumunta na bangka, bawal lang magdala ng journalist, bawal yung mga ganito, etc. etc. It has nothing to do with that. It has everything to do with the towing, yung paghihila ng BRP Sierra Madre. So, kung tutuusin, itong grupo ng Duterte, wala pa silang sinasagot na tanong tungkol dyan. Wala pa silang sinasagot na tanong. Oh, they're very evasive. Ayaw nilang pag-usapan. I think it is incumbent upon Secretary Harry Roque to explain what are the parameters of this agreement, because what was this so-called agreement? Correct. Does this mean that there was an agreement to remove BRP Sierra Madre from Ayungin Shoal? Unclear pa yan. It is not clear what exactly was that agreement. Correct. So I think Secretary Roque owes this to the public to explain specifically what was that agreement, because as I said, there was also a previous statement from ES Medialdea, because insofar as this administration is concerned, or the National Task Force West Philippine Sea, we have not seen any document, we have not seen any report that there was such an agreement. And as mentioned by President Bongbong Marcos himself, if ever there was one, he has repudiated it. But just for the sake of informing the public of this matter, he should explain the parameters of that agreement so that people will know exactly what transpired. ADG, as I understand, I watched a portion of that interview last night. The former spokesperson says that basically it was not a treaty, it was not a deal, no Right. documents were signed, Wala it was a gentleman's agreement Lawayan lang committing Laway sa laway. that status quo will be maintained in the West Philippine Sea, meaning China allegedly will not further develop its installations in the West Philippine Sea, while the Philippines will not refurbish the BRP Sierra Madre. How much water does that kind of agreement hold as of the moment? Doesn't have any water. Well, since it was not a formal agreement, Right. there were no signing, there was nothing, then well, first of all, Katrina, it would be difficult to speculate exactly on this matter until Secretary Harry Roque has fully explained what was discussed. But as I said, since this is a informal agreement, it's questionable nagigil sila. if such is Ay, binding. And as I said, insofar as this current administration is concerned, we have not seen anything. No, this is the first time we're hearing this. We have not seen any document to that effect. And as mentioned by President Bongbong Marcos, he has repudiated any of these previous agreements. Okay. Okay, at sagutin lang natin yun ng medyo simple. Yung para sa yung maintindihan natin lahat. Kasi medyo complicated yung sinabi ni Adir. Essentially, mga kotsero, dahil walang papeles, wala siyang halaga.
dahil walang papeles that will identify o ipapakita sa atin kung ano ang termino nito, ano mga probisyon, etc. etc. Wala ho siyang silbi. Sa civil code natin, mga kotsero, a contract has the force of law between the contracting parties. At yung bawat partido na yun are accountable not only they're both accountable to abide by the provisions of the contract. Highlight natin, mga kotsero, yung force of law. Force of law. Ibig sabihin, mga kotsero, sa isang kontrata, meron niyang, parang niyang batas sa inyong dalawa ng kakontrata mo. At kayong dalawa ay accountable na maisakatuparan ang mga provision ng kontrata nyo. Batas niyan sa inyong dalawa yan Batas yung dalawa yan. Ngayon, dahil walang papel, wala kang basis. Wala kang batas. There's no agreement. There's no proof of, number one, there's no proof of meeting of the minds. So, paano ka magkakaroon ng kontrata? Wala kang meeting of the minds. That's the basic definition of a contract. So, how do you prove that there's a meeting of the minds? Number one. How do you prove na yung mga provisions nun uma-agree yung parehong partido? Pangatlo, dahil hindi naman yan treaty, hindi yan na-ratify ng ating Kongreso. Hindi rin naman siya bilateral agreement na merong pag-uusap sa gitna ng executive at ng kabilang estado. Executive ng kabilang estado. Wala there's nothing to hold on to. Wala kang panghahawakan. So it doesn't have water. At kahit ulit-ulitin niya ng China, kahit ulit-ulitin nila yan, that is the fact that still remains. Kung gusto palang ipilit yan ng China, ba't hindi nyo dinaan sa papel? Ganun lang naman kasimple yun Ito, si Fortunato Corpus raised a good point. Sabi niya, yun ngang UNCLOS, hindi kinikilala ng China ang usapan. Usapan pa na walang pinirmahang kontrata. Signatory nga ang China sa UNCLOS UNCLOS hindi nila sinusunod. How much more yung laway lang? Diba? Tama ka doon, Brad. Huling-huli mo, Brad. Tama ka doon. UNCLOS nga na pinirmahan nila, pinag-aralan nila yung provisions, ni-ratify ng kanilang gobyerno, etc. etc. bilang parte ng kanilang batas, internal law nila, pati municipal law, pati international law. Hindi nila sinusunod. How much more yung laway lang? Tuloy natin. Let's talk about the Filipino researcher who almost drowned while several others were injured near Sandy Cay after China's helicopter hovered allegedly at least over 50 feet above them. How will the government actually respond to this latest act of aggression from China? Well, of course, we strongly condemn these types of actions by the Chinese Coast Guard and by extension the Chinese government because, again, what is being done in Sandy Cay is a marine resource investigation or a study being done by civilians. In this case, these are scientists, Filipino scientists from the Marine Science Institute and other research institutes in the Philippines. What they were doing there was merely to determine the environment, the status of the environment in that area. Has there been any significant environmental degradation? And they were finding ways to determine what kind of protection can be done. Everything begins, of course, with baseline data. So this was a scientific study. So again, China's interference with the civilian scientific study is something alarming and problematic, and therefore
the National Task Force West Philippine Sea strongly protests this type of interference from the Chinese Coast Guard. Ay. Ay, nako. Ako sa'yo kung ano sasabi mo dyan. Anyway. Going back. Dapat dapat malapit to sa ano natin. Sa puso nating lahat. Hindi lang dahil sa issue ng soberenya, hindi lang dahil sa issue ng teritoryo. Pero dahil mga kotsero, dito sa West Philippine Sea, nandito yung isang paraan para maiahon natin ang Pilipinas sa kahirapan. Our way of life as Filipinos hangs in or is subject to the exploration, utilization, tsaka development, exploration, development, and utilization of the resources dyan sa West Philippines. Exploration, yung para malaman natin kung ano yung laman dyan. Development, kung ano man yung laman yan, pwede nating mapayabong, maalagaan at mapayabong. Utilization, pwede nating magamit. Dahil nalaman natin na nandyan iyan at napapayabong natin, pwede na natin gamitin. For example, malampaya. Naikinabang tayo sa malampaya. Paubos na laman nun, guys. Sa reed bank, yun nakukuha natin sa malaya, malampaya, pwede nating makuha doon sa reed bank. Hindi natin magawa. Bakit? Kasi pinapaalis ng Chinese Coast Guard ang ating mga research vessels. Scarborough Shoal, Spratly Islands. Yan po ay isa sa ating mga traditional fishing grounds. Hindi makapangisda ang ating mga mangingisda. Bakit? Pinapaalis ng Chinese Coast Guard. So yung galunggong na dapat tayo mismo ang humahango para maibenta ng mas murang halaga sa mga Pilipino, kailangan pa natin bilhin sa China. Dahil sila ang humahango. Bebenta sa atin, frozen. Frozen na siya. Frozen galunggong. Ganun na siya. And all other resources. Marami pang resources dyan. Hindi lang yun. Marami pang resources dyan na pwede makuha. Ma-develop at ma-utilize. Pero hindi natin magawa. Bakit? Dahil dito, sa pakikialam ng China. Dahil sa kanilang pag-violate ng international law. Dahil sa kanilang patuloy ng pang-aabuso ng kanilang kapangyarihan. Di ba mga Pilipino, you like an underdog story? Bakit hindi nyo kayang kampihan ang Pilipinas dito sa issue na to? Because in this story, we are the underdog. Nakakainis Lalo, alam nyo, nakakabwisit dito yung mga Duterte supporters talaga. Sobrang nakakairita sila sa issue na to. Wala silang pake, basta may pagtanggulan nila yung poon nila. Ganun yung ano. Ganun yung drama. Yung poon nila, di nila alam, ginagamit lang sila. Para magawa niya lahat ng gusto niyang gawin. Ayan, at maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Allen YouTube channel and follow us sa ating Facebook page. And God bless all of you and see you again tomorrow. Si Direk Freddy, kumoment pa, praise the Father. God bless all of you and see you again next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?